Sino nga ba itong bagong humanoid Shinju na pinangalan ng Ryu? Ang bagong Ten Tails clone na hango nga sa katawan ng adopted son ni Gaara na si Shinki. Paano nga ba siya ginawa at bakit nga ba umatake ang mga Shinju at Claw Grimes sa Land of Wind? At nagawang matalo ang Kazekage na si Gaara at si Shinki? Sagutin nga natin yan. Pakapindot nga muna saglit ng like then atin na ngang simulan. Itong si Ryu ay una nga nating nakita sa chapter 13 ng Boruto 2 Blue Vortex. Noong na-introduce nga sa atin ang kakayahan ni Kashin Koji na tinatawag na prescience o 10 directions. Ang kakayahan na makita ang lahat ng mga posibleng mangyari sa hinaharap. At mula noon nga ay marami sa atin ang na-curious at gumawa ng theories tungkol dito kay Ryu. Na dito nga sa chapter 14 ay na-reveal nga bilang Shinju clone ng adopted son ni Gaara na si Shinki. Pero bakit at paano nga ba in the first place umatake ang mga Claw Grimes at mga Shinju sa Hidden Sand Village? Ano nga ba yung rason kung bakit umatake sila sa Land of Wind? Ngayong yung kanilang mga targets nga ay hindi naman nag-e-exist sa village na ito, kundi tanging sa Konoha lamang. Himawari para kay Jura, Sarada para kay Hidari, Konohamaru para kay Matsuri, at Eida para dito kay Mamoshi. Ano nga ba yung posibleng rason kung bakit inatake at nabiktima itong si Gaara at Shinki? Ngayong hindi naman sila yung prime targets nitong mga Shinju. Meron nga akong sobrang lupet at sobrang gandang sagot para sa tanong na yan. Pero bago rin sagutin, shoutout nga muna sa mga nagko-comment sa ating videos dyan, yung mga early. At syempre shoutout din dito sa Usine. Sa mga gusto ngang manood ng safe at ad-free na TV shows, movies, anime at sports, pwede nga kayong manood dito sa Usine. Isa nga ito sa mga pinaka-safe at malupit na streaming platform online. So sa mga gusto nga, ilalagay ko na lang sa pinned comment yung link para dito. Ang sagot nga sa tanong na kung paano nga ba at bakit inatake ng mga Shinju itong si Gaara at Shinki ay makikita nga natin dito sa chapter 13 ng Boruto 2 Blue Vortex. Sa pinakaunang dalawang page nga ng chapter na ito ay makikita nga natin na lumabas nga itong si Mamoshi, ang clone ni Bug sa claw marks ng katawan ni Jura, upang magbigay nga ng report ukol nga dito sa resulta ng isang investigasyon na isinagawa nga daw ng isa pang humanoid Shinju na kilala nga natin sa pangalang Matsuri, ang clone ni Mowigi. So, ano nga ba yung nilalaman nitong investigasyon na tinutukoy nila dito? So, itong investigasyon nga ni Matsuri ay may goal nga na matukoy at mahanap kung sino nga ba ang informant o source ni Boruto ng mga impormasyon tungkol sa mga nalalaman niya ukol sa mga humanoid Shinju, Ten Tails, Claw Grimes at Thorn Soul Bulb, which is Kashin Koji nga, na kasalukuyang nagtatago nga sa abandonadong hideout ni Orochimaru na matatagpuan nga sa loob ng Land of Wind, na kung saan matatagpuan nga rin ang Hidden Sand Village, ang teritoryo ni Gaara. Kaya ang pinakaposibleng nangyari nga dito ay itong si Matsuri nga ay ginamit ang claw marks upang mabilis na i-track yung chakra na nararamdaman nga niya mula sa labanan na naganap nga sa pagitan ni Hidari at Boruto sa chapter 12. Na kung saan dahil konektado nga ang mga Shinju sa isa't isa ay kaya nga nilang maramdaman yung chakra na nag-i-interact din sa katawan ng bawat isa. Since gawa nga rin sila sa Ten Tails themselves kaya sensitive nga sila sa mga chakra dahil timawa nga ang Ten Tails instinctively sa chakra. At dahil itong base model nga ni Matsuri ay si Mowigi na isang ang sensory ninja, ay maaari nga na namana nga niya yung sensory abilities nitong si Mowigi. At nagawa nga niyang matrace dito yung chakra na matatagpuan nga sa palaka ni Kashin Koji. So dahil yung hideout nga na kinaroroonan nitong si Kashin Koji ay matatagpuan nga sa Hidden Sand Village, ay posible nga na nagkaroon ng enkwentro sa pagitan ng mga Hidden Sand Shinobi na pinamunuan nga siguro dito ni Gaara at Shinki against dito kay Matsuri na hinahanap nga si Kashin Koji o yung hideout na kinaroroonan ni Kashin Koji. Ngunit sa labanan nga na ito guys, unfortunately dahil nga malakas itong si Matsuri at god level nga yung lakas, ay natalo nga dito sila Gaara. At in the process nga ay itong si Shinki nga ay nakagat ng mga Claw Grimes na kasama nitong si Matsuri. At naging isang puno nga katulad ni Sasuke. Habang itong si Gaara naman ay may seryosong mga injury nga ngunit buhay pa naman sa kasalukuyan base nga sa mga report na ibinigay nga ni Kankuro dito sa chapter 14. Then matapos ngang mag-imbestiga ay bumalik nga itong si Matsuri sa kanilang Shinju Dimension upang isilang nga ang pinakabagong Shinju na na-model nga sa katawan ni Shinki na pinangalanan nga nilang Ryu. Unknown pa nga kung ano yung personality at level ng lakas nitong si Ryu, pero isa lang ang nakakasigurado tayo. Malaki ang chance na namana nga niya yung kakayahan ni Shinki na kontrolin yung mga Iron Sand.